Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga po. Alright, so ngayong salamat po sa mga taga Laguna na nag-offer ng song. Tayo po ay narito na sa una nating lecture at ako'y nakikiusap na ating pakinggang mabuti ang lecture natin para inyong manamnam ang mga katotohanan. At kung mayroon kayong notes, mas maganda. Ang akin pong part, hindi po ako ang speaker. Ako po ang magpapakilala sa lahat ng ating mga tagapagsalita. Ang ating unang lecturer ngayong umaga, of course, nagpasimula sila ng kanilang ministry since 1998 pa. So matagal-tagal na sa kanilang ministry. Siya po ay nagtapos ng kanyang master's degree sa pastoral study 2009. Isa sa ating mga defenders of faith. Siguro napapanood ninyo sila sa mga debate, dahil yung mga elders natin mahilig din sa debate. Engaged kahit sa mga debate forum. At yan ay mga debatidor, hindi pa ako Adventist, mga nagdedebate na yan sila. At nagkaroon din sila ng ministry na tinatawag na kapitulo-versikulo way back 2013. And then nagkaroon siya ng sariling ministry, ang tinatawag nating pag-aralan natin ministry. Sino sa inyo dito nanonood ng pag-aralan natin ministry? Parang hindi ko na kailangang ipakilala yung ating tagapagsalita. May kilala na lahat, And of course, meron din silang programa sa Hope Channel, yung katotohanan. At kapag mayroon kayong TV na sa Hope Channel, Channel 45, ay dyan po mapapanood. Ang ating speaker ay nakakarating kung saan-saan dito sa Pilipinas dahil sila yung mga inibitahan mag-crusade, mangaral, at maging sa mga debate. Pero itong lately lang ay focus sila sa mga evangelism. Kasama niya ang kanilang team. Yan, kung napapansin ninyo, may mga kamera po na nakatutok, mga malalaking kamera. Kaya mga papikit-pikit dyan, yan ang fufokusan mamaya sa kamera. Kaya pinaabanti natin dito para makita kayo sa kamera. Naka-record tayo. At ihanda po ninyo ang inyong mga tanong dahil ang ating lecturer magpe-present siya for 45 minutes and then question and answer pagkatapos. Mga kapatid, elders and laymen, and of course sa mga pastors, ang ating tagapagsalita ngayong umaga, walang iba, ang aking ninong, Brother Johnson Amican. Okay, magandang umaga mga kapatid. Happy Sunday. Mahirap naman kung puro happy Sabbath tayo. Happy Sunday naman. Kasi lahat tayo happy. So, ayan, wala nang paligoy-ligoy kasi po 45 minutes bawat isa sa amin ang ibinigay. Kaya kung inyo napansin aking presentation at nagtanggal po ako ng ibang mga slide para magkasya sa 45 minutes para mayroon tayong sa question answer. So yung aking pong topic ngayon ay tungkol po sa salvation. What do Seventh-day Adventists believe about salvation? Ang problema po kasi mga kapatid, napakatagal na po na meron tayong fundamental beliefs at matagal na rin po na nandyan yung ating pagtuturo sa salvation. Kaya lang, kung kailan tumagal, saka naman nagkagulo-gulo. Hindi naman ganito nung nakaraang mga taon Ngayon lang po nagka-problema na may kanya-kanyang presentation sa salvation. At ang mahirap po niyan ay mga tumatayo din sa pulpito. Kaya ngayon, tityakin ko po sa inyo mga kapatid, ng ating pong pag-uusapan, hindi ho tayo lalabas dito. Sa ating pong bilang mga tunay na mga Seventh-day Adventists, dapat dyan lang po tayo. Kaibang cover yan, isang laman. Mga kapatid? So kung ating pong pag-aaralang mabuti rito, yung Fundamental Beliefs number 10, mga kapatid, ay napakalinaw ng pagkakasalaysay na kung susundin ng lahat ng nangangaral na Seventh-day Adventist, wala hong pagtatalo sa social media. At ipapakita ko po sa inyo kung ano ang sinasabi ng ating pong Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs. Bago po yon, ay magpapakita ko ng mga slide, hindi ko na lang po ipapaliwanag at babasahin isa-isa. Ito po ay mga nilalaman ng ating church manual. Authority and Function of the Church Manual.
Kung atin pong babasahin ang ating church manual, mga kapatid, ay meron pong pinapaliwanag po dyan na dapat po tayong mga kaanib ay hindi po lalabas ang pinangahawakan dito sa ating church manual. Batay ito sa prinsipyo ng Biblia, bagaman binabanggit po itong church manual, pero naka-base po ito sa Biblia. The standards and practices of the church are based upon the principle of the Holy Scriptures. These principles, underscored by the spirit of prophecy, are set forth in this church manual. They are to be followed in all matters pertaining to the administration and operation of local churches. So, yan ho ang dapat po natin maunawaan. So, pupunta po tayo sa tinatawag po nating organization and authority. Ano po ang sabi po sa page 25 ng ating church manual? Church organization is based on God's principles. Never allow anyone's idea to unsettle your faith in regard to the order and harmony which should exist in the church. Huwag daw hayaan ang mga idea ng sino man na makakagambala, nagbibigay ng kaguluhan sa ating pananampalataya. Ang nangyayari, hindi po na sobra pong bait ng ating iglesia, ay hinahayaan lang na nananatili sa loob ng church kahit ibang paniniwala. Pero kung susundan po natin ang church manual, dapat man tinitiwalag na kaagad. Pero mabait lang kasi tayo. At meron din naman diyang iba na kahit sa liwa, yung pananampalataya, bandang huli, ay naaayos din. Pero ang problema, kung lumalala na, at yan po ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. So, punta na tayo sa fundamental beliefs of Seventh-day Adventists. Sa una pa lang, sa bungad, sa introduction, ay nakasulat na po rito, Seventh-day Adventists accept the Bible as their only creed and hold certain fundamental beliefs to be the teaching of the Holy Scriptures. This belief, as set forth here, constitute the church understanding and expression of teaching of Scripture. Revision of the statement may be expected at a general conference session when the church is led by the Holy Spirit to fuller understanding of Bible truth or finds better language in which to express the teaching of God's holy word. So, malinaw po na sinasabi rito, kung magkakaroon man ng revision, yung ating fundamental beliefs, dapat ito ay dumaan sa proseso, sa General Conference Session. So, dati 27, nabos naging 28. Ibig sabihin, lahat po ng approve or dumaan sa GC session, yan lang po dapat ang ating ibinabahagi at pinangahawakan. Anumang statement na nanggaling lang sa isang nagpapakilalang Adventist, kahit man yan ay pastor o ano man yan, kung may kinalaman na sa fundamental beliefs at hindi ho yun ang sinang-ayunan sa General Conference, wag po natin i-entertain kasi yan po ang nagiging problema. Dahil nga po, si Mrs. White mismo sa Testimonies Volume 9 ang nagsabi na ang ating pong General Conference in Session ay itinuturing na a voice of God. At ang payo niya po rito, I have often been instructed by the Lord that no man's judgment should be surrendered to the judgment of any other one man, never should be mine of one man, or the minds of a few men be regarded as sufficient in wisdom and power to control the work and to say what plans shall be followed. So, itong instruction ng Panginoon kay Mrs. White, mga kapatid, ang sabi niya ay hindi dapat na ituring yung kaisipan o idea ng isang tao o ilang tao ay dapat na kukontrolin niya yung pong plano ng kabuuan ng iglesia. Bisbahin, kung may mag-i-influensya na hindi naman yan ang pinagkasunduan ng General Conference, ay huwag po natin i-entertain yan. Ano po ang sabi rito? But when in the General Conference
the judgment of the brethren assembled from all parts of the field is exercised, private independence and private judgment must not be stubbornly maintained. Must not be stubbornly maintained. Hindi dapat maging matigas ang ulo na panatilihin ang ano yon? Yung sarili po niyang judgment. Ako ay hindi ho tinitigilan ng isang tao. Tinutuligsa po talaga ako. Mali si Johnson kasi nagtuturo na hindi bawal magluto sa araw ng Sabat. Kailan ho na-approve ng General Conference in session yan? Wag daw, must not be huwag maging matigas ang ulo. Paano ang ospital at mga eskwelahan? Exempted yan. Hindi bawal kasi nagluluto sila. Nako, ang sarap talaga mga kapatid kung may time lang tayong mahaba. So, invite nyo na lang kami sa inyong mga iglesia para mapag-usapan natin ito ng maganda. So, ano po ang sabi? At times, Mrs. White ito payo niya. When a small group of men entrusted with the general management of work have in the name of General Conference so to carry out unwise plans and to restrict God's work, I have said that I could no longer regard the voice of the General Conference represented by the few men as the voice of God. Yan, hindi na ho may consider na voice of God yan kung meron, hindi naman yon ang nasunod at yung kaisipan lamang ng ilang tao. So, lagpasan natin yan. Balikan po natin ang ating topic, itong number 10, the experience of salvation. Dito pa lang sa introduction, malinaw na. Dito pa lang tapos na. Ano po ang nakasulat dito? In infinite love and mercy, God's made Christ, who knew no sin, to be sin for us, so that in Him we might be made righteousness of God. Lead by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Savior and Lord. Substitute an example. This saving comes through the divine power of the Word, is the gift of God's grace. Through Christ, we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Ito pong salvation, mga kapatid, the saving comes through the divine power of the Word. At ito daw po ay kaloob ng Holy Spirit, at dyan ay nakasulat na ito po ay sa pamagitan ng lead by the Holy Spirit. Sa pamagitan ng Panguna ng Banal Espiritu, nakakaramdam tayo ng ating pangangailangan. Kaya kinikilala natin ang ating pagiging makasalanan. Kasi alam nyo, marami po akong nakikita na hindi naman nagtuturo ng salvation, a grace plus work. Pero may mga reasoning na meron tayo, yung acceptance, yung pananampalataya, yung pagsisisi, atin yun. Pero alam nyo, mamaya, kung aabutin ho natin, ay makikita natin lahat po yun ay gawa ng Diyos. Kasi kahit na yung conviction, yung pagkahikayat ng isang tao, hindi rin nag-originate sa kanya yon, kundi ang banal na Espiritu ang kumilos sa kanya. Kaya nga dito napakarami pong mga talata ang ating pagbabasyan. Through the Spirit, we are born again and sanctified. The Spirit renews our mind, writes God's law of love in our heart, and we are given the power to live a holy life. Kahit na yung sanctification, mga kapatid, ang nagbibigay pa rin sa atin ng kapangyarihan para mamuhay ng may kabanalan, ay ano daw po? Ang banal na Espiritu. Okay? So, tuloy natin. A life in Christ is a life of restfulness. Maaring walang lubos na kasiyahan o pakiramdam, ngunit dapat magkaroon ng isang matibay at mapayapang pagtitiwala. Ang ating pag-asa ay hindi mula sa ating sarili. Hindi makukuha sa ibang tao, hindi makukuha natin sa ating Panginoon. Ngayon, sabi po dyan, not to let the mind dwell upon self. Kung ating ipong iisay-isahin ito, sapat na po para makita po natin kung anong ibig sabihin ng salvation. Pero pupunta tayo sa ibang statement pa po rito. Let the mind dwell upon His love.
upon the beauty of perfection of His character. Christ, His self-denial. Christ in His humiliation. Christ in His purity and holiness. Christ in His matchless love. This is the subject for the soul's contemplation. Ano po ang ibig sabihin? Hayaang manatili ang isip sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, pag nainunawaan natin kung gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, mahalaga yon. Yung salitang ito ay sapat upang maitanim natin sa ating puso, upang manatili sa Kanyang pag-ibig. Ay hindi tayo gumagawa o masipag magsimba o gumanap ng mga tungkulin sa iglesia para maligtas. Hindi tayo masigpit na sumusunod sa ikapo at ipapamang kautusan para maligtas. Kundi ginagawa po natin yan. Sabi dyan, upon the beauty, the perfection of His character. Sa kagandahan, sa pagiging perpekto ng Kanyang pagkatao. Kaya kung meron pong perfection na tinutukoy, mga kapatid, ay hindi tayo yon, kundi yung ang ating Panginoon, yung Kanyang perpektong sakripisyo. So ito, para mabilis tayo. Sabi po dito, such a cleansing is the goal of the church. Hence, the believer comprising the church can testify that though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed every day. Tingnan po kahit na po yung sanctification natin ay sinasabi po dito, binabago tayo, binabago sa ating kahinaan araw-araw. Kasi may naririnig po tayo na dapat ay sinless at perfect. Pero kung titingnan po natin itong ating pagtuturo sa salvation, hindi ganon. Kundi po yung pagbabago ay araw-araw. Mga kapatid, dapat tandaan natin yan. Pupunta po ako doon sa tinatawag pong repentance. Ayan. Yung repentance, ito po ay yung ginagawa o nangyayari sa tao matapos niyang marinig yung pabalita ng kaligtasan. Magsisisi. So karamihan sa atin, alam ko sa ating kalagitnaan, sasabihin natin, ito atin to. Yan yung ating effort. Yan yung ating magagawa. Yan yung ating bahagi. Ayan, bahagi. Kaso, hindi yung sinasabi ng ating doktrina. Ang definition ng repentance, the word repentance is a translation of the Hebrew nakum, to be sorry, to repent. The Greek equivalent, metanoia, means to change one's mind, to feel remorse, to repent. Genuine repentance result in a radical change in attitude toward God and sin. So yung pagsisisi, mga kapatid, pinapaliwanag dito ang kahulugan ng repentance ay isang lubosang pagtalikod at pagbabago. Nandyan yung Hebrew at Greek word. Nang ibig sabihin ay pagbabago ng takbo ng isip, pagbabago ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ba ay pagkukusa o ano sabi ko kanina? Bahagi natin or ambag sa kaligtasan? Tuloy natin ang basa. God's Spirit convicts those who receive Him of the seriousness of sin by bringing them to a sense of God's righteousness and of their own lost condition. So ang sabi po mga kapatid, kung ating tatagalogin yan, hinihikayat ng Espiritu ng Diyos ang mga tumanggap sa Kanya, kaya nararamdaman yung bigat ng kasalanan sa pamamagitan ng isang pakiramdam ukol sa katuwiran ng Diyos at ng Kanyang sariling waglit na kalagayan. Sino po yung gumawa? God, the Spirit. So kaya nagre-repent dahil gumawa ang Espiritu. Ito yung nagparamdam sa tao na wala tayong magagawa, makasalanan tayo, waglit tayo. So, dahil gumawa siya sa iyo, nag-repent ka ngayon. So, hindi yun galing sa iyo mismo, kundi dahil gumawa ang Espiritu sa buhay natin. They experience sorrow and guilt, recognizing the truth that he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. They confess specific sins. Ayun. So, hindi po talaga galing o nag-originate. Mamaya may babasahin tayong ganon. Sa atin yon. Sino daw yung gumagawa? Kaya nagkaramdam ang tao ng pangangailangan? Ang banal na Espiritu.
Pero ayon dito, ang sabi po dyan, sa ating makikita namin dyan sa bandang unahan. Ituloy natin. Through the decided exercise of their wills. So, ito. Sabi po ng iba, kung lahat pala Diyos ay gumagawa, ay lahat ligtas. Alam ko naisip nyo yon. Dahil sa aking sinabi. Kaso nandito rin yung paliwanag Through the decided exercise of their wills, they surrendered totally to the Savior and renounced their sinful behavior. So ano daw po? Sa pamamagitan ng pagpapasya at paggamit ng kanilang yung kanilang kalayaan para pumili. Ibig sabihin, pag kumilos ang Banal na Espiritu, pwede kang hindi tumugon. Pero kung tumugon ka, sino gumawa nun? Yung Holy Spirit. At kaya marami ang hindi tumutugon, ay mayroon ding masamang espiritu. So yun po ang ibig sabihin niyan. At sabi po dito sa karugtong, thus repentance reaches its climax in conversion, a turning of the sinner toward God. From the Greek epistrophe, nang ibig sabihin ay a turning toward God. Ayon. So, yung pagsisisi ay umaabot sa kasukdulan nito at nagbabago ng kalooban ng tao dahil sa ginawa ng Banal na Espiritu. Tingnan nyo po, ito na. Ito. Ano po ang malinaw na sinasabi? Although repentance precedes forgiveness, sinners cannot by repentance fit themselves to secure the blessing of God. In fact, sinners cannot even produce from within themselves repentance. It is the gift of God. Ito ang problema kung bakit hindi. Diyos pa rin ba yun? Ay nako, nagkalat kaya yung post na mali yun Sabing ganun anong gagawin natin dito? Palitan natin yung church ay yung ating fundamental beliefs na kahit na yung pagsisisi ay hindi din hindi galing mismo sa sariling gawa ng tao. Kasi pinaliwanag na nga natin dahil gumawa ang Holy Spirit. Sa atin, kung wala ang paggawa ng Espiritu, malabo pa sa sabaw ng pusit. Malinaw-linaw yun Malabo pa sa alkitran na makaramdam ka sa sarili mong pagiging makasalanan at kusa kang magsisi. Pero baka matagal na natin ilalalaban ng debate. Hindi! Atin yan! Ay palitan na natin to, pero daan muna tayo sa General Conference in Session. Sana pag-uwi natin ngayon, must not be stubbornly maintained. Huwag nang pagnatilihing matigas ang ulo. Hindi po yon ang ating nasa fundamental beliefs, mga kapatid. All the repentance, bagamat ang pagsisisi, nauuna sa kapatawaran. Siyempre, paano ka mapatawad kung hindi ka naman nagsisi? Ang makasalanan ay hindi, Tagalogin na natin, ayan si Brother Richard, tinaw kong mali pagkatalagal ko. Ang makasalanan ay hindi maaaring sa pamamagitan ng pagsisi ay magkasya na sa kanyang sarili upang matiyak ang pagpapala ng Diyos. Sa katunayan, in fact, sinners, ang sabi, ang makasalanan ay hindi maaaring makagawa ng pagsisisi sa kanilang sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Mga kapatid, ano ba ang gagawin namin para paniwalaan natin ito? Hindi kayo yung makakapanood ng live, ay sa internet. Dapat. Tingnan mo, mayroon ba ito ba'y sariling statement ng ating church? Ayan, may talata. Acts 5:31. Romans chapter 2 verse 4. Kung wala sanang talata, wag na. Kaso binasa na natin, lahat po ito ay Bible-based. Tingnan natin, Gawa 5:31. Siya'y ipinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel. Noon pa pala, yung pagsisisi galing din sa Diyos. Kung ito ay sasabihin ko lang, walang talata, ay wala. Mali, Brother Johnson. Yung PM na pag-aral natin ministry, mga yan, nagtuturo ng mali. Ganon. Kaya nga, salamat sa mga pastor, ipinaubaya sa aming liman, pero naiintindihan natin ng tama.
Kasi kung pastor na naman, abuli na naman. Pero mo, Pastor Gayuma, Pastor Ilyuma, Pastor Felicitas, walang epekto sa matatalino nating mga kapatid. Magbasa-basa din pag may time. Okay? O Roma 2:4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. O hindi nga natin talaga nalalaman. Ngayon alam natin. Now you know. Ano daw po kaya nagsisisi? Anong dahilan? Yung kabutihan ng Diyos. Kaya tama yung statement ng ating fundamental beliefs, hindi po nag-originate sa atin yung kung makukuha lang sa fasting para lahat na tayo magkaisa, ay sisikapin ko ng kahit 2 linggo. Wag lang maging magulo ang church, mga kapatid. Okay? Ano pa? Ay yung pagsampalataya, mga kapatid. Paano yung pagsampalataya? Ay ito! Atin na talaga yan. Atin na talaga. Dito. 12:3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinuhunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na galing sa kanyang sarili. Yun ba nakasulat? Ibinahagi ng Diyos. Saan? Isipin mo, baka tumanda na tayo na hindi ito ang paniniwala natin. Pagsampalataya atin talaga yan. Di mali na yung Biblia. Ano ang sabi natin kanina? Huwag panatilihing matigas ang ulo sa mali. Yung pananampalataya, bakit ganon? Wala na free will. Oops, meron. Pwede kang hindi sumampalataya, bahala ka. Kasi nga gumagawa ang Diyos at nandyan yung Holy Spirit. Kaya magandang topic din yung Holy Spirit kasi napakahalaga ng gampanin ng Holy Spirit, pero maraming Adventist, walang Holy Spirit! Para lang kuryente yan! Mamaya, mabuti at maraming dumalo dito. Ang ganda ng ang salita ng Diyos, sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Kaya ang ating pong basihan sa ating pong salvation ay napakalinaw. Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya, ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapure. Ang sabi ng iba, hindi, meron. Di nagmapure. Kaya nga, libre para walang magyayabang. Meron! Yan niya, may illustration pa. Yung nang banggitin Ay, hindi ba? Bahagi yun. Hindi nga sa gawa Ang salita ng Diyos na salin, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Magandang balita, Biblia, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Hindi po pinagtrabahuan ang kaligtasan, mga kapatid. At ito pa ang isang talata na talagang ginamit ng ating fundamental beliefs. So, babasa po tayo ng isa pang talata, mga kapatid, na wala talagang kinalaman yung gawa. Ito. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaring ganap sa pananampalataya na hiwalay. Hiwalay. Parang ganito, mga kapatid. Kunyari, nangangaral ako. Lahat kayo, hindi mananampalataya. Sasabihin ko ba sa inyo, para kayo'y mabautismuhan, mangilin muna kayo ng Sabat, huwag kayong kakain ng baboy, maging tapat kayo sa ikapo, 10 utos, tapos saka kayo mababautismuhan. May ganon? Wala. Bakit? Hiwalay kasi. Ano ang kailangan para mabautismuhan? Tanggapin mo si Kristo. Walang tanong-tanong. Kahapon, baka ikaw yung nag-inom kahapon. Marami pang naging tapat na elder ikaw sa pamagitan ng gawa, hindi pwedeng bautismuhan yon sa pamagitan ng gawa Kaya nga pag ako nag-crusade, mga kapatid, nagbago ako ng presentation. 10 commandments yung topic, pero Kristo ang sentro. Ang ganda, effective. Ganito, para hindi tayo malito. Yung salvation, parang ganyan. Yan yung kaligtasan, yan yung biyaya. Okay? Ang biyaya, bigay, libre, hindi binayaran. Tama? Pag tinanggap mo ito, yung pagtanggap mo, hindi mo dinagdagan yung loob ng box na yan. Naintindihan? Tinanggap natin yan buo, hindi tayo nag-contribute doon sa nasa loob. Yung pagtanggap, binasa na po natin, yung repentance,
at acceptance, mga kapatid, ay dahil nga naunawaan natin ang kabutihan ng Diyos. Ayan yan yung mga talata na ginamit natin. Ito, the rule of faith and works. Ito, kasi nandun lang din yan sa paano ngayon? Kaya ang problema dito, napapagbintangan kami na, hindi na mahalaga pagsunod sa kautusan, di labag na tayo. Mali. Iba yung doktrina ng salvation. Iba naman yung pagtuturo natin sa law. Ang problema, pagka ang topic mo salvation, ang reference mo sa law, patay, windang. Kasi pwede kang kumuha doon, isalpak mo sa salvation Ang kahalagahan ng pagsunod, i-copy-paste mo, ilagay mo sa topic mo sa PowerPoint, tapos. May kinalaman nga ang kautusan. Yon. Ano po ang sabi? Ano Tagalog nito, Brother Richard? Many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. Tama daw po yon? Kasi ganito ang tanong, mga kapatid. Kung walang kinalaman ang kautusan sa kaligtasan, ang tanong, maliligtas ba ako kung hindi ako susunod? Ang sagot, hindi. Di may kinalaman nga. Parang tama. Pero ano ang sabi po sa ating fundamental beliefs? Mali. Marami ang naniniwala dyan, pero mali. Palit tayo ng fundamental beliefs kung ipipilit pa rin. Palitan na natin to. At papalitan natin na marami ang tama ang paniniwala na yung paggawa natin ng mabuti o masama, doon nakadepende yung pagtingin ng Diyos sa atin. Kasi sounds good, di ba? Parang tama Pero ano ang ibig sabihin? Yung Diyos ba tiningnan yung mabuti mong gawa? O tiningnan ang iyong pananampalataya? So, the rule of faith and works, addressing the question of how persons are justified before God, Paul unequivocally stated that he suffered the loss of all things. Ayan. Kasi, ito nga yung sinasabi ko, mga kapatid, kung ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay sa magitan ng kautusan, wala tayong binatbat sa mga Hudyo. Meron pa silang mga tradisyon. Wala tayo sa kalingkingan. Pero bakit hindi sila naging karapat-dapat sa Diyos? Kaya nga ginamit dito si Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Nagpakilala siya na isang Parisiyo. Ang Parisiyo napaka-istrikto sa pagsunod. Anong sabi niya? Filipos 3:5 at 6. Sapagkat ginamit ko ang salita ng Diyos. Sapagkat 8 araw pa lamang, ako ay tinuli na ako. Kasi mahigpit nga sa pagsunod sa kautusan. Isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman, ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil Parisiyo ako. Matindi ang pagsunod ni Pablo. Pero nung makilala niya si Kristo, anong sabi niya? Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipintas sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Mamaya babasahin natin karugtong. Sabi niya, basura pala lahat yun Basura pala lahat yun. Kaya sabi dito, addressing the question on how persons are justified before God, Paul unequivocally stated that he suffered the loss of all things. Ito, nasa 8 at 9 yung sinasabi ko. At hindi lang iyan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Yung kanyang kahigpitan sa pagsunod, basura lang. Wala siyang kwenta. At ako na may maging kanya, hindi na ako magtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi saan? Sa pananampalataya. Kaya nga sabi niya, ay itinuring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo.
Ibig sabihin dito, itong talatang ito, kaya ko ginamit ito, dahil bakit ho ba mayroong mga tao na ang tingin nila sa mga pastor mali? Kailanman, hindi titingnan ng isang kaanib na mali yung pastor kung hindi siya ma-pride. Para sabihin na mas magaling siya sa pastor. Pride yon, no? So, ito yung mga susunod, sanctification. Kahit yung sanctification, mga kapatid, ay hindi rin gawa natin. Diyos pa rin ang may gawa nito. Yung lubosang pagbabago. Yan, pinakita ko na lang po sa inyo. At ito, uli na lang, hear it. Yung perfection. Yung biblical perfection, mga kapatid, kung atin pong screenshot nyo lang, picturean nyo na lang. Yung biblical perfection, kung pag-uusapan natin, hindi po as in sinless perfect na maging experience po natin. Okay, nandyan po yan. Kaya, ito po ay nangangahulugang pagiging matured sa pananampalataya. Okay? So, ungin nyo na lang sa akin ang aking presentation. Kung mayroon kayong mga flash drive. So, wala na po tayong time. Alright, maraming salamat, Brother Johnson. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating first presenter. At tayo ay mag-entertain ng at least 3 questions regarding sa presentation. Ang unang magtatanong, pupunta lang dito at nang makuha sa camera. Sige po, sinong unang magtanong? Ang tanong natin regarding lang doon sa kanyang present, ha? Taas ang kamay sa naka-ready na ng tanong. Okay, brother, halika. At least 3 questions lang. So, pila na po dito yung susunod na 2. Pakilala po kayo at saang church at ano ang inyong tanong. Okay, magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Ako po si Brother Aris Oliveros from San Pedro District, elder po ng Pasita Church. So ang una ko pong katanungan, bagamat malinaw po sa ating lahat na pagdating sa kaligtasan, wala po tayong kabahagi. Ano po, mga kapatid? Doon sa ating naipresent po ni Brother Johnson Amican, sinasabi po doon, pagdating sa pagsisisi, no, wala po tayong parte. Okay, ang tanong ko po doon, pagdating sa pagsisisi, na once na nalaman na natin na tayo nagkasala sa pamamagitan ng udyok ng banal na Espiritu, yung paglapit po ba natin sa ating Panginoong Hesus sa paghingi ng pagtawag ng kapatawaran, wala po ba tayong parte doon, yung mismong paglapit po natin sa ating Panginoon? Wala pong parte. Ayan, maganda po yan, mga kapatid, na tanong na yan. Kasi, meron tayong tinatawag na cooperation, pero hindi ho meritorious. Kaya nga, yung pong ating paghakbang para lumapit sa Panginoon, hindi po yun ang bag sa kaligtasan. Kaya mo ginawa yon kasi una nang na-realize at pinaunawa sa atin ng Holy Spirit na tayo'y makasalanan. So, ang gagawin mo ngayon ay magsisisi. Pero binasa na natin kanina, yung repentance ay hindi rin galing sa ating sarili, kundi resulta yon ng ating napakinggan. Yung paglapit natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ay gumalaw talaga tayo. Ang effort natin, hindi po meritorious. Hindi po siya additional sa salvation, kundi bunga ng ating pong pagtugon sa panawagan ng Holy Spirit. So, tandaan nyo ha, mga kapatid, hindi tayo nagtuturo na wala tayong gagawin. Meron, pero hindi po siya ambag. Hindi siya meritorious. Hindi po siya additional o bahagi sa salvation kasi buo nga yung salvation. Okay? So, yan po ang dapat natin maintindihan. Maraming salamat, Brother Johnson, mula dito. At isa pa, pagkatapos ito, pakilala po, pangalan at ang iglesia. Ako po pangalan ko po ay Pasita Ramirez from Makiling View po, Los Baños Church. Yung pong tanong nung una, tanong ko din po talaga yon. Ngayon, nakalulungkot po, kailangan natin ng further explanation. Kasi sabi po ninyo, walang bahagi tayo. Pero, may bahagi pala, kaya lang hindi meritorious. Parang ang hirap naman po bilang mga Seventh-day Adventist, di po ba ang sabi, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. So, ibig sabihin, may pagtsatsaga. Di po ba may covenant tayo between God and man? At meron pa tayong fiscalizer na nasa the most holy place.
na siyang tumatanggap ng lahat ng confession natin. Totoo po na ang Holy Spirit ay gumagawa, kumikilos, kaya tayo dumating sa pagsisisi dahil sa pagkilos ng Holy Spirit. Ngayon po, alam ng ating Panginoong Jesus kung totoo ang ating confession, samantalang naandun siya sa the most holy place. Ngayon, kung nakita ng ating Panginoong Jesus na talagang totoong pagsisisi natin, ibibigay ang karampatang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Pero meron po tayong tinatawag dito na na yung bahagi natin, di po ba? Paki-short lang po yung para Ang gusto namin ay ipaliwanag nyo sa amin kung hindi meritorious yung aming pagtsatsaga ng mga Seventh-day Adventist. Di po ba? Okay. So, i-correct ko lang po yung nabanggit ni Sister, wala po ako sinabing may bahagi tayo sa kaligtasan. Ano po? Mayroon tayong aksyon na ginagawa, pero hindi ho bahagi na kaligtasan yon. Hindi po yon additional, kasi buo po yung salvation. Yon po ay response. Tingnan po ninyo, babasahin ko. Ito po yung inyong tinatanong. Paano itong ating mga ginagawa? The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Works then are not the ground of salvation, but its fruitage. Ano ang ibig sabihin yon? Yung ating gratitude na makaranas ng pagpapatawad ay ginagawang kagalakan ang pagsunod. Ibig sabihin, yung ating pong ginagawang pagsunod, kapatid, ini-enjoy natin yung salvation. Huwag natin isipin, kailangan ko to para maligtas ako. Hindi, na-experience na natin kasi. Tingnan nyo, pag nakakain kayo ng masarap na kainan, o vegetarian, para walang tanong iba, ang sarap! Hindi ka babayaran ng may-ari ng restaurant para magkwento, pero hindi mo iwasan, ang sarap niyang dyan? Ang sarap ng pagkain dyan. Binayaran ka? Hindi. Hindi. Bakit mo sinare? Na-experience mo. Kaya nga, experience of salvation, ginagawa nating kagalakan. Ito hindi galing sa aking sarili. Galing po ito doon sa ating fundamental beliefs. The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. So, ibig sabihin, huwag din tayong malulungkot. May ginagawa naman talaga tayo. Kaya lang, maramdaman natin na masaya tayo sa ating pagsunod. Bakit? Kasi nakatanggap tayo ng pagpapatawad. Okay. Okay, last po. Mga kapatid, ang ating in-entertain ngayon ay at least 3. Dahil meron pong susunod na presenter tayo, dito po muna kayo. Papaliwanag ko lang. Mamaya po kasi, meron na lang tayong 2 presenter sa lunch, after lunch, and then lahat po ng tanong mamaya, tatanggapin na yon at ang sasagot panel. Okay? So ngayon, very limited po dahil ang ating lecturer ngayong umaga, 3. At yung 3 lamang ating tanong. Okay, last question, pangalan at simbahan. Grace Igot po from Mabini, Small Valley Church. Ang tanong ko lamang po, dahil nabanggit po kanina ni Brother Johnson, ay kung wala, ang banal na espiritu ang siyang nag-udyok sa atin na magsisi. Ako po sampalataya doon. Ang tanong ko lamang po ay, paano yung mga hindi na umabot sa pagsisisi? Ibig po bang sabihin, hindi sila inudyukan ng banal na espiritu? Ayan. Okay, salamat po. Go ahead. Wala po pinipili ang banal na espiritu, lahat inuudyukan. Ayaw lang makinig ng iba. Ayan. Kaya nga, huwag pagmatigasin. O, kung marinig po ninyo ang kanyang tinig, huwag pagmatigasin ang kanilang puso. Ayan. Kaya hindi ho rin pwedeng magkaroon ng conclusion ay once saved, always saved yung tinuturo natin. Mga kapatid, tandaan ho ninyo please, huwag nyo po akong ma-misquote. Yung sinabi ko, hindi akin yun Napansin nyo? Lahat binasa ko, tinatagalog ko lang Napansin nyo? Ini-explain ko rin o nililinaw sa Tagalog. Hindi po akin yun. Baka kasi pag uwi natin, si Brother Johnson nagsasabi, hindi po, ay send ko sa inyo yung ating fundamental beliefs, kahit yung number 10 lang, para hindi po ninyo ako ma-misinterpret na nagtuturo ng sarili kong doktrina. Okay, so thank you po sa inyo. Lapit po kayo kung gusto po lang kopya ng ating presentation.